Ay, may ubo pa. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nako, iba yung venue natin ngayon, ha? Si Harry Roque. Until now, nagsisisigaw pa rin. At alam mo kung ano yung sinisigaw niya until now? Budol daw, nabudol. Hanggang ngayon, yun pa rin ang sinisigaw niya. Nabudol daw siya ni PBBM at ng mga Marcoses. Kasi during the campaign period daw, pinagtatanggol niya si PBBM na iba raw itong si PBBM kay Marcos Sr. Kaya siya daw, kung ano yung puno, hindi naman daw pwedeng yun din ang bunga. So pwede magkaiba daw yan. Ngayon, nagsisisigaw na naman itong si Harry Roque at yan ang inuulit-ulit niya. Di na nakabubul itong si Harry Roque. Nandoon pa rin siya sa issue niya. Sige ka, pakinggan natin itong sinasabi niya. Nagtatago ito ginagalugan na itong si Roque at pinapahanap na ito ni Senator Risa Ontiveros Sige, teka, play natin itong video. Ang pagkakamali natin mga nabudol, mukhang genetic. Yung kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan, magpasasa sa pwesto at lumabag sa karapatang pantao. Mukhang genetic. Ayaw ko sanang sabihin yan Di ba nung eleksyon, dinidepensa ko pa nga si Bongbong Marcos Jr. na sinasabi kong kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, mukhang genetic po talaga. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Hindi naman po pwede nga daw na magbunga ng mangga ang puno ng santol. Lilinawin ang pagkakama. Munta nga si Harry Roque. May kasalanan ka. Nagkasala ka dyan, nagkamali ka, binudol mo ang taong bayan, inendorso mo O ngayon na nananalo, babawi ka. O hindi managot ka sa mga taong napaniwala mo. Diba? May factor siya dyan, may contribution siya dyan Kung maraming naniwala at maraming bumoto kay PBBM, may kasalanan ka rin. Dahil hinikayat mo yung taong bayan, nagsisigaw ka pa sa stage, nakikita pa kita Ilang beses ako sumama sa campaign Nakikita pa sila. Nakikita ko kayo, nagsasasayaw ka pa sa laki ng tiyan Gagano-gano pa siya, sigaw pa siya at sayaw siya ng sayaw Kung may kasalanan ka kayo sa taong bayan at ikaw ang dapat sigilin ng taong bayan. Pagkakamali natin mga Kumbaga, kasabwat ka sa ng budol kung yan ang pinapanindigan mo na nabudol ang taong bayan ni PBBM. Di ba may kasalanan ka dyan? Hindi mo pwedeng magmalinis ka dyan at pwede mong sabihin na nabudol ka, ay nabswelto ka na. Aba, hindi pwedeng ganun. Dapat managot ka rin. Excuse me. Noon, sigaw ito ng sigaw Suporta na suporta kay PBBM. Ngayon, hindi. Nabudol na naman daw. At genetic daw yan, nasa dugo. Nakakatawa itong mga tao nito. Nasa dugo daw po yan. Kung ano yung puno, siyang bunga. So, gusto nila palabasin, kung ano si Marcos Sr., yun din si Marcos Jr. Di ba ganda? Di ba? Maganda yung kakahinat na dahil strategic, patalino. Pero hindi yan ang tinutukoy ni Harry Roque. Puro negatibo ang tinutukoy na ni Roque. Anyway, yari ka ngayon. Si Senator Risa Ontiveros, hindi ka tatantanan at pinapahagilap ka na. At mukhang magkakaroon ng Kibuloy version 2.0 dyan sa Senado dahil papaimbestigahan ito. Sa tingin ko, ka-coffee, in the coming days, papaimbestigahan na yan kung paano nakalabas ng bansa itong si Roque. At may ginamit pa yung gobyerno para mapanotaryo yung kanyang affidavit. Yari ka ngayon. Ayan, sige, headline. Nasa Radyo Pilipinas, ka-coffee, itong balita na yan. Senator Ontiveros nanawagan sa mga otoridad na tukuyin kung sino ang tumulong kay Attorney Harry Roque na makalabas ng bansa. Kasi imposible makakalabas yan sa proper channels nang hindi yan pinapalusot. Kasi kung if ever na dumaan talaga yan sa mga airport natin, sa mga pantalan natin, may record ang immigration dyan. Ang problema ni katiting na record kung saan nagpunta itong si Roque, wala wala makita Ibig sabihin, pwedeng back channels o kung ano man ang ginawa niyan, baka naka-helicopter yan o kung ano man, may tumulong dyan. At ginamit yung kapangyarihan ng, alam mo, ng kanyang tatay para makalabas ng bansa yan. Actually, nalilink ito sa Pogo, ka-coffee, na may kaugnayan yan. Yan yung mga tumulong sa kanya para makalabas ng bansa. Ito, sa balitang ito ng Radyo Pilipinas, maraming dapat ipaliwanag ang Bureau of Immigration kaugnay sa paglabas ng Pilipinas ni Attorney Harry Roque nang hindi malaman ng mga otoridad. Actually, ang dapat gawin dyan, imbestigahan na sa Senado yan. Kasi once na inimbestigahan sa Senado yan, maglalabasan na yan.
Mga mga kaso yan at yung mga irregularities at mga krimen. Ayan, baka makulong na si Roque dyan. Kasi may existing contempt na yan mula dyan sa House of Representatives and then magkakaroon pa sa Senado if ever. Kasi hindi yan dadalo eh. Nasa ibang bansa nagpapalibot-libot ng iba't ibang bansa eh. Galing sa Abu Dhabi pero umalis na raw. Nakaalis na raw dyan sa Abu Dhabi. Siyempre kailangan niyang itago yung kanyang lokasyon. Dahil kung malaman yan, baka puntahan siya ng NBI, puntahan siya ng otoridad para mahanap ito. Pinaalala ng senadora na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot ang BI kung papaano nakalabas din ng Pilipinas noon si Guo Huaping o si Alice Guo. Mukhang parehas ang sinakyan Ganon din ba yan? O sumakay ng van. Ganon yung kay kay Alice Guo Sumakay ng van, nagpunta sa Pantalan, sumakay ng bangka, speedboat ba yan? O nagpalipat-lipat. Pero nililin lang. Itong si Harry Roque, hindi ba natin may kakailan na may connection yan, ka-coffee. Influential yan Dating presidential spokesperson Isang tawag lang din ni Tatay Digong dyan. Pwede siyang matulungan dyan. Pero hindi naman dapat laging ganyan. Hindi porket ikaw yung nasa kapangyarihan, iaabusuhan mo yan. Di ba? Mabilis mo na lang gagawin yung mga kalokohan na gusto nyong gawin. Dapat imbestigahan na yan para magkaalaman na. Ayon sa senador, hindi malabong mga sangkot rin sa Pogo ang tumulong kay Roque na pumuslit papalabas ng Pilipinas bilang ang Dubai ay isa ring Pogo hub. Uy! Mukhang doon sila magtatayo ng empire O mukhang dyan magiging legal counsel itong si Roque Kaya lumipat ito ng Dubai. Yun na ba ang mangyayari dyan? Pero wala na raw ka-coffee sa Abu Dhabi Lumabas na sa Abu Dhabi, doon lang nagpanotaryo. Feeling ko hindi yan yung kanyang aka second permanent residence Kasi ma-identify ko nasaan siya. Somewhere yan ka-coffee na malapit sa Abu Dhabi. Baka nasa Europe yan. Gate ng mambabatas, pinagbabawal na ang Pogo sa Pilipinas, kaya naman dapat ay wala ng anumang impluwensya ang mga taga-Pogo sa ating mga institusyon, lalo na sa Bureau of Immigration. Kaya nga dapat mabilis na imbestigahan ito ka-coffee Imbestigahan na agad ito ng Senado. Kung hindi, nitong sa Quad Committee para magkalabasan. Pero sana sa Senado na lang kasi sa Quad ko may existing na contempt na dyan Hindi naman makalabas-labas yung si Roque Maganda kung sa Senado, parang iba na naman magkaroon ng cite and contempt na naman yan para dumami-dami yung kinakailangan sagutin dito ni Harry Roque. Nako, may Kibuloy version 2.0 mangyayari dyan. Tingnan mo, maglalabasan yung mga kaso na yan. Nag-file na ng affidavit, ng counter affidavit dyan sa DOJ. Tapos magkaroon na ng findings yan. Nako po, pag nasambahan na sa korte yan, mapipilitang uuwi yan. Itong si Harry Roque. Uuwi yan ng bansa. Ano sa tingin ninyo? Sige, comment kayo dyan sa ating comment section. Anyway, dito tayo sa isa pang balita. Si Sara, magpapasko, di ba? Usually na pag Pasko pagbibigayan yan. Forgiveness, di ba? Sara Duterte speaks about forgiveness this Christmas. Kasi usually, pag may mga alitan tayo sa pamilya, sa mga kaibigan, nagpapatawad ka kapag Christmas, di ba? Kasi yan naman daw ang diwa ng Kapaskuhan. Pero sabi ni Inday, sabi ni Sara, hindi talaga ako magpapatawad. Kung ikaw ay magpapatawad, pasensya na ka ko. Si Sara Duterte, hindi raw siya magpapatawad. Ang tanong, balik na rin natin Switch natin yung tanong. Mapapatawad din kaya siya ng taong bayan sa winaldas na confidential funds? I-absuelto na lang siya? Ganun ba yun? Yan ang tanong. Tanongin niya rin ang sarili niya dyan. Mapatawag din kaya siya? Mapatawad siya ng mga Pilipino matapos waldasin ang salapi ng bayan. Binigay kay Mary Grace Piatos na hindi nag-exist. Vice President Sara Duterte called on Filipinos to be forgiving, giving, and loving this Christmas season. Mukhang tanga lang Nananawagan ka ng pagpapatawad tapos ikaw hindi ka magpapatawad. Weird. May something In a speech, Duterte said that as Vice President, she needs to highlight the importance of forgiveness and embodying the spirit of Christmas. However, without naming names, Duterte said she herself will not forgive. Anong klaseng pag-iisip yan? Nananawagan ka. Sa mga kausap mo, speech yan Kayo ay magpatawad. Tapos ikaw mismo, hindi ka magpapatawad. Paano ka paniniwalaan ng taong bayan? Para sinasabi mo, huwag kayong magnakaw. Pero ikaw mismo, nagnanakaw. Diba? Anong klaseng mindset yan? Uy, gising. Mga DDS, gising. Yan ba'y gusto nyo leader?
However, without naming names, Duterte said she herself will not forgive. Sino tinutukoy niya dyan? Si PBBM? Hindi niya mapapatawad? Si Romualdez, hindi niya mapapatawad? Oh. Una, hiningi ba yung forgiveness mo? Tumingi ba sila ng kapatawaran mula sa'yo? I don't think so. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao, pero dahil ako as Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Oh, napilitan ka lang pala dahil Vice Presidente ka and people are expecting something from you. Na dapat magpatawad ka, pero ikaw mismo, personally, hindi mo siya gagawin. Pero dahil Vice President ka, gagawin mo. Ha? Ang gulo. Ibig sabihin, magkaiba persona mo. Bilang isang personal, bilang isang individual, and bilang isang Vice Presidente. So yung isang Vice Presidente, nananawagan ng forgiveness, nananawagan ng loving and caring attitude, pero ikaw bilang si Sara Duterte na isang individual, hindi. Ang weird. Ano yan? Sabi pa, doble cara. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao, pero dahil ako as a Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Napilitan lang pala siya. Ewan ko dito kay Sara. Ba't nagkakaganyan yan? Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Duterte said in a speech at a gift-giving activity of the Office of the Vice President dyan po sa Lagaw, Ifugao noong Martes, December 3. Ano sa tingin ninyo? Hindi ko na maintindihan itong mga tao na ito. Napaka-inconsistent na kung ano na nangyayari sa inyo dyan. Ayaw nyo lang kasing sagutin yan kung paano nyo winaldas ang confidential funds. Yan naman yung issue eh. Masagot nyo yan, ma-explain nyo yan, edi tapos. Di ba walang problema? Yan lang naman ang tanong ng taong bayan eh. Yan lang ang gustong malaman ng taong bayan. Saan nyo winaldas yung pera? And then, sagutin nyo yan. Wala tayong problema. Di ba? Simple lang yan eh. Puro kayo iwas, di nyo sinasagot yan. Oh. Responsable kayo, official kayo ng gobyerno eh. Kung individual, ordinary citizen, eh, wala pa silang pananagutan sa'yo na sagutin yung mga tanong mo. Di ba? Ikaw, official ka ng gobyerno, eh, dapat sumagot ka sa tanong. Oh, siya, sige, anong komento nyo, anong opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po at hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. O siya, kaya magpapaalam muna sa inyo, maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo.